Ano ba itong nangyayari sa mundo ngayon? Anong nangyayari dito sa bayan namin? Marami ay discouraged. Pakiramdam nila malayo ang Diyos sa buhay nila dahil sobrang hirap, lalo itong pandemic na nangyari sa atin. Binalot tayo ng takot, maraming mga business na nagsara, maraming mga taong nawalan ng trabaho. A lot of people today are frustrated. Marami ay hopeless. Pakiramdam nila, bigo sila kasi hindi natin nakukuha yung mga bagay na dapat natin makuha o matamo. Because of all these things, they become exhausted. Pagod na pagod. Alam mo, hindi ka nag-iisa. Ano sabi ni Jesus? Matthew 11 verse 28, "Come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest." Let's make every moment. Let's make every moment. Let's make every moment. Let's make every moment. Let us make every moment. Let's make every moment. Let's make every moment. Let's make every moment. Let us make every moment. Let's 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 make every moment. Let us make every moment. Let's make every moment. Let's make every moment. Let's make every moment. Let's make every moment. A special moment with God. 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 A moment with God. A moment with God. A special 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 moments with God. A special moment with God. A special moments with God. A special moments with God. A special moment with God. A special moment with God. Let us make every moment a special moment with God. Napakasarap sa presensya ng Panginoon at sama-sama tayo umawit, magpuri, sumamba sa araw na ito at magkaroon ng kagalakan sa ating puso, damhin ang presensya niya. Halina't purihin ang Diyos! Makapangyarihan siya
Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati, ikaw lamang ang sasambahin. Sama-sama patuloy tayo magpuri sa ating buhay na Diyos. Amen. Sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ng iyong kamay, itaas sa ating gaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ng iyong kamay, itaas sa ating gaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak ng iyong kamay, itaas sa ating gaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak ng iyong kamay, itaas sa ating gaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lord, salamat po, Panginoon. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat po sa araw na ito, Panginoon. Patuloy na hinahangad ng aming puso. Naawitan ka, purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ibalik namin sa iyo ang pasasalamat sa pamamagitan ng mga awiting ito. Ay buti mo, Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. Kay buti mo, Panginoon, walang makadaig sa'yo. Ang awa mo'y kailan pa man laging makakamtan. Nais kong purihin ka, nais kong awitan ka, kahit na anong danasin ko, magpupuri pa rin sa'yo. Nais kong purihin ka, nais kong awitan ka, kahit na anong sabihin mo, magpupuri pa rin sa'yo. Buti mo, Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago.
magpupuri pa rin sa'yo. Magpupuri pa rin sa'yo. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin at tinataas. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Welcome to another episode of Special Moments with God. Magandang gabi po sa inyong lahat. Eto na naman po kami, si Mamang at si Papang. Kamusta po kayong lahat? Magandang araw po at magandang umaga dito sa Covina Church of the Nazarene. Alas 5:30 ng umaga rito. Birayin mo, gising tayong dalawa. At sana yung mga kasama natin gising din. Alam ko si Jeremiah gising yan. Wow. Oo. Ako sino man yung mga maagang magising ay kayo man ay pagpapalain ng Panginoon. The early bird Catches the worm. Yes. No? Kaya So, good morning dito sa California and good evening po sa kanila. good evening sa inyong lahat dyan. Sa Pilipinas. Yan sa Kamusta Pilipinas. po kayo? Katulad ng sinabi po namin, ito po yung episode na talagang mabe-bless po kayo sapagkat ito yung pini-preview natin ngayon dito. Ang theme pala natin ay Remembering God's Special Moments. Kaya yung mga nakaraang episode na marami sa inyo hindi nakapanood nito, lalo na yung mga gifted na preacher and teacher, yan po ang gusto namin i-share sa inyo at i-present. Kasi alam namin yung mga nagdaang taon, panahon ng COVID, mga 2 years ago, marami rin sa inyo hindi nakapanood doon sa ibang mga episode na na-invite namin mag-preach sa bagong lahat. Nagugulat ako kay Mamang. Naninibago ko kasi biruin mo naman, talagang ang laki ng pinagbago niya, no? Yung siya'y pumayat, pangalawa, sumeksi, okay? Wow. Kaya parang madalas ko siyang tinititigan. Anyway, so much about that. Alam naman natin bago tayo nag-uumpisa, umpisa muna natin sa panalangin. So manalangin tayo, si Mamang Gay ang mag-pray po para sa atin lahat. Sige, tayong lahat po ay manalangin. Lord, sa oras na to, Panginoon, nagpapasalamat, nagpupuri po kami sa inyo sa muli na namang isang gawain para dito sa programang Special Moments with God. Salamat po sa mga taong nakaabang, nakasubaybay sa oras na to, Lord, na nais po nilang marinig ang mensahe mo para sa kanila. Amen. At maibahagi rin sa kanila, Lord, yung mga nais mong iparating. Kung ano man yung mga gusto mong salita na maibahagi sa mga taong nakikinig sa oras na to. Amen. Bless mo sila, Lord. Buksan mo ang isip, ang puso nila, Panginoon, para po tunay na maramdaman nila ang iyong presensya sa oras na to. Amen. Lord, i-bless mo po ang aming mensahero sa araw na to. At sana po maraming ma-bless, marami pong makarinig ng iyong salita sa oras na to. Papasalamat kami sa mga taong tunay na sumusubaybay sa SMG. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you for these people, their commitment, their dedication, Lord. Thank you so much. Again, tinataas namin ang oras na to na i-bless mo po, Panginoon. Salamat sa iyo, Lord. Papurihan ka at dakilain ka. In Jesus' name, Amen. 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 Thank you sa prayer mo. Alam mo, gusto natin i-greet at batiin yung mga nanalo ng trivia nung last time. Congratulations! Nakalimutan ko lang ilan sila. Pero may kita nyo sa screen. Okay? Maraming nakasagot sa kanila. This time, siguro mga 8 sila o 7. Nung nakaraan, ilan lang. Pero ngayon, marami. Kasi naman to si Jusil.
Madali yung mga tanong. Oh. Pero that means nagkikinig kayo, nanonood kayo, nagte-take note kayo. Kaya antayin nyo ulit yung trivia mamaya. Napakaganda ng ating... Congratulations muna doon sa mga nanalo. Congratulations doon sa mga nanalo. At gusto ko nga, alam mo, wala kaming limit dito. Kung lahat ng mga audience makakasagot, ay mas maigi po sa atin. Diba? Mas nabe-bless kami. At alam ko, ibe-bless din kayo ng Panginoon. Kaya, dyan lang po kayo at manatili po kayo. At alam mo namin na kayo'y ipagpapalain ng Panginoon sa araw na ito kasi napakagaling po ng ating mensahero sa araw na ito. Hindi natin na pasalamatan yung praise and worship. Ay, syempre, Yes. ang ating praise and worship SMGPH of Philippines. Maraming salamat. Thank you so much. Hinandog ninyong Awitin. awitin. Very Nakaka-inspire. talented. Very talented. Talagang walang tulak kabigin. At salamat muli, Pastor Norman Kuwanang. Binabati po namin kayo, Pastor Norman, ang inyong church sa celebration nila ng kanilang Anniversary. Happy anniversary po. Anniversary. Sa Carissa Church. Carissa of the Church of the Nazarene. Yan po ay nasa Teresa. Okay? Congratulations. Hindi lang natin alam kung how many years sila. Oo nga, pero hindi bale. Pwede namang follow up naman. Tsaka ipopost sila sa Facebook yan. Congratulations. Congratulations, Pastor Norman. Ating Mayrin Kuwanang at lahat ng bumubuo ng mga leaders ng Carissa Church of the Nazarene. Kayo po'y binabati namin at again, congratulations. I know the Lord is with you. So, ang ating mensahero ngayon na gusto namin i-present sa inyo sa Remembering God's Special Moment, ito'y si Pastor Michael Diva. Okay? Ang title tagaan na siya, Light of the House Church of the Nazarene. Light of the World. Yata, hindi ko alam Light of kung the house. Ako may sulat yan. Palagay ko mali yan eh. Light of the World Church of the Nazarene. Anyway, Light of the House, Light of the World. It's para sa akin pareho po yan kasi ang ilaw naman ng tahanan ay ang Panginoon. Amen. Anyway, ang kabuuan ng kanyang mensahe para sa atin lahat is, ang kanyang mensahe ay tungkol sa approval. Approval of the one. Sino ba yung the one na yun? Yung ba'y asawa mo? Yung ba'y approval ba ng ibang tao? O approval ng sarili mo? O approval ng Diyos? Siyempre. Kaya mapapakinggan natin siya, no? Kaya yung approval na yan, diyan natin matututunan ngayong gabing ito. Ano bang mahalaga? Ang approval ng sarili mo? O approval ng tao? O approval ng ating Panginoon? O siyempre, ang ating Panginoon. Pero ipaliliwanag sa atin yan ng ating mensahero ngayon. Yes. Okay, without any further ado, let us all welcome Pastor Michael Diva. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Pastor Michael Diva from Light of the Mountain Church of the Nazarene at ako po'y nagagalak dito na magbigay ng mensahe sa inyo sa araw na to. Ang aking topic po is the approval of the one. Sino po ba yung the one? Siyempre ang ating Panginoong Hesus na nasa langit. At ano po ba yung ibig sabihin ng approval? Diba lahat tayo, we seek the approval for someone, the appreciation from someone. But ang kadalasan po, ang problema nito ay nagiging driving force po natin na mahangad ang approval ng ibang tao kaysa hangadin ang approval ng ating Panginoong Hesus. So yan po ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Sabi nga sa 1 Thessalonians 2:4, "For we speak as messenger approved by God to be entrusted with the good news. Our purpose is to please God, not people. He alone examines the motives of our hearts." Yan po ang ating Bible verse. So, why are we so obsessed with the approval of others? To the point na it affects na kung paano tayo gumalaw, kung how we talk, how we act, how we dress, how we post on our social media, how we live our life just to satisfy or to make sure that we are above others' expectation. Yung tipong you're living for the likes and living
for the satisfaction of having other people approve for who you are. Diba usually, yun yung binibigyan natin ng importansya lalo na sa generation natin ngayon. I myself is naano ko sa trap na ito na masarap sa feeling pag marami nagla-like, marami nagko-comment, tapos marami nagbabati, uy, astig yan, ang galing yan, wow, awesome, ang galing mo, cool kang pastor, cool kang daddy. It gives me a boost on my self-confidence. But the problem is, hindi dapat yun yung fino-focus natin. Diba? Usually kasi ito na yung focus natin, nakikita natin ito sa TikTok, nakikita natin ito sa iba pang mga social platform, na people are trying their best to satisfy and to get the approval of others rather than doing everything that we can to satisfy the approval of our Lord Jesus. So, bakit ba tayo obsessed? Because it is very, very awesome. Ang sarap sa feeling, diba? So, ikaw pa naman ba, diba? Ma-approve ka, ma-appreciate ka. Ang sarap sa feeling. But wala pong masama ma-appreciate. Wala na pong masama ma-approve ka ng ibang tao. But ang sinasabi ko po sa araw na to, if yun yung magiging focus natin, kung yun yung magiging driving force natin, kung yun yung magiging life natin na hangadin natin ng approval ng ibang tao, so to the point na we are killing ourselves, sabi nga, killing ourselves softly, or dahan-dahan natin pinapatay ang sarili natin just to satisfy other people, para lang tayo ay ma-feel appreciated or ma-feel natin na tayo ay accepted. Ngayon, sabi nga dito, because it feels good. Diba? Ang sarap eh. It feels good. It boosts our confidence. Totoo naman yun. It gives us satisfaction. But the problem of that satisfaction is that is just temporary at masyadong mababaw. And we feel respected. Diba? Because of the following, we try to flex everything on social media. Diba? Pag may bago kang kotse, may bago ka, wala namang masama doon. Diba? Again, there's nothing wrong. But the problem is yung motives mo. Yung bakit mo pinost yun, bakit mo shinare yun, ano yung motives mo, diba? So we try to flex everything. Totoo yan. To get the attention of everyone. Because it feels good to be recognized and to be appreciated. There is nothing wrong with enjoying your hard-earned labor. The problem is if that becomes our driving force and we forgot to honor and glorify God who gives everything to us. Blessing ng Panginoon sa atin yan. But the problem is nakakalimutan natin siya minsan pasalamatan. But the end of the day, it is only temporary, shallow gratification. It may be okay, but it's skin deep. But it's not the best on what God has planned for us, which is the very best. Don't try to be a people pleaser. Ang tawag natin doon sa colloquial term or sa street lingo is ass kisser. You cannot please everybody. Diba? Lalo na yung piniplease mo is wala naman talagang pakialam sa'yo. Diba? Parang that's useless eh. Bakit? So try to please people na alam mong who cares for you. Your family, your close friend, your real close friend, your genuine close friend, and especially ang ating Panginoong Jesus. He wants the best for us. Not top 2, not top 3, not the second best, but the best for us. And having our life, our time, our effort, our skills, our talent, our whole being devoted in pleasing other people that doesn't really care, sayang po ang buhay natin. Eh kung kaya natin gawin yun to please other people that doesn't really care to us, bakit hindi natin kaya ibigay ito sa Panginoon natin that really cares about us, who gave His only begotten Son so that we might have the opportunity to have eternal life when we accepted Him as our Lord and Savior. Alamin po natin that God wants the best for us. Pero kailangan natin tanggalin at i-refocus ang ating motives, ang ating intention, which is pure. Sabi nga sa Bible, diba? Do not invest on worldly things, but invest on heavenly things na hindi nananakaw, hindi nagraras, hindi nasisira, hindi nawawala, etc. and etc. Sabi nga dito sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun naman pala. Pwede mong maranasan yan, yung appreciation, yung approval ng tao, by seeking God first. Let us make the priority of our life seeking God.
being in His presence, being with Him. And everything will follow. It will go to its proper place in its proper time. Huwag po natin sugutan ng sugot sa mundo na we are seeking the attention. Attention seeker tayo na we want to be appreciated. Appreciate mo, ginawa ko to. I'm fasting because I am doing this. I'm fasting. So, tas, wow, ang brother, ang galing mo. Support, we will pray for you. Bakit kailangan mong i-post yun? Nalangga sa babot, diba? Kung magpa-fast ka, huwag mong papahalata nagpa-fast ka. Because yun lang yung makukuha mong reward sa mundo. Pero kung nagpa-fast ka pero hindi mo pinapakita sa ibang tao, your Father will have in heaven will reward you greater. 'Di ba? Kung may ginawa kang mabuti, huwag mo papaalam sa lahat, "No, tumulong ako kanina sa ganyan-ganyan." So, siguro depende sa motive at the intention mo. Kung you want to share a blessing, kunya may tanong anong blessing ang nagawa nyo, paano ka naging Kristiyano sa araw na to, siguro pwede mo share. Pero kung post mo sa Facebook na, boss, wow, ang bait naman nun, sana ang galing mo, bless ka pa ni Lord. What's the intention? What's the motive? Siguro, sa utak natin, hindi natin iniisip yon. But on the back of our mind, merong ganong klaseng intention or motive that it creeps in, making your good deeds parang a scam, di ba? Parang ganon, di ba? Again, it's not wrong. But kung yun ang magiging focus at attention natin at driving force natin sa buhay natin, seeking the attention, you're just doing good, you're just reading the Bible, you're just going to church para ma-approve ka ng ibang tao, meron pong mali doon at may problema po tayo doon. So again, let us seek God first because when we seek God first, everything will follow and it will be ma-fill up din yung mga kagustuhan mo. And I know many pastors na talagang give up nila yung passion nila just to follow God and that later in the journey, on the road na pag-follow nila kay Lord, God gave yung hobby nila, yung passion nila, binalik sa kanila. At yun yung naging bagong ministry nila. Sabi nga, seeking God first is the very must for us Christian and to be in line in our priority, objective, which is to please God and not man. We focus all our attention to God. Let other things fall into place as we follow Him. Because following God, alam po natin na hindi madali, but it will always be worth it. Diba? As someone entrusted by God to spread the gospel, Paul did not speak to please human, but to honor God. As we share the gospel, because we are adopted sons and daughters of Christ, and we are called to be the salt and light of the world, being ambassador of Christ, we are entrusted in sharing the gospel, the good news, to the ends of the earth. Tama po ba? Meron tayong goal, meron tayong objective to share the gospel. Not to please other people na, wow, ang balik nila, ang galing nila, they are man of God. Okay lang siguro yun, hayaan natin sila. Pero kung, ang sabi, ano tayo, man of God, wow. Diba, yung pumapalakpak yung tenga mo, ingatan natin yon. Kaya nga dapat lagi natin i-refocus, no, brothers and sisters, it is for the glory of our Lord Jesus. It is the glory of our God. It's not me, it is He. Because He is greater than I, diba? His name may be lifted higher than my name. More of Him and less of me. Diba yun nga eh. Humility. Inaangat natin ang Panginoon ang pangalan ng ating Panginoon at hindi yung pangalan natin. But the problem is, many of us try to elevate our name as we elevate the name of Christ. Hindi. That is the sad part. That we neglect the most important and crucial part in sharing the gospel. It is to share the gospel in honor of our Lord. Not of our name. Not of our organization. But in the honor of our Lord Jesus. So let us give any blessings, blessings or good things that you have done in your life, ibalik mo sa Panginoon yan. Kung may bago kang cellphone, Lord, thank you. Or minsan, wag mo na i-post. Di naman na kailangan malaman ng ibang tao yan eh. Pero I know the struggle kasi ang sarap sa feeling, diba? Pero that's the trap of the enemy. Wag tayo magpalinlang. Kasi ang sabi ng kalaban, niya, to steal, kill, and destroy. Let us be wise in reading the Bible and understanding what the Bible means. Again, there's nothing wrong to be appreciated. There's nothing wrong to be approved. But the problem is, if that becomes our priority and that becomes our life, our driving force in life. Yung tipong yun na lang iniisip mo.
Anong iisipin ng ibang tao? Ay, hindi, ayako muna mag-fellowship kasi hindi pa ako nagpapagupit. Ay, ayako muna sumama sa church kasi, wala akong bagong damit, wala akong bagong gadget, wala akong masasabi sa nila. Ay, may tigyawat kasi ako, ayako muna magsimba. Ay, tinatamad ako, ang bagal ng internet, ayako muna mag-worship online. Diba, ang dami. Kung gusto mo, maraming paraan. Kung ayaw mo, maraming dahilan. Ika nga, diba? As chosen individuals, as ambassadors for Christ, we are called to be the salt and light, letting people see Christ in us as we live our testimony and fight the good fight of faith. We Christians have been entrusted to share the gospel to other people. Ang malungkot nun, pag magaling ka, saka share mo, saka bigay mo ng speaker, etc. Pag pinraise ka ng ibang tao, again, yun nga, lumalaki yung tenga natin at tumataas ang ego natin. It creeps in. I tell you, it creeps in. Pag may nagsabing magandang sa'yo, papalakpak talaga yung tenga mo, tapos parang lumalaki ulo mo na hindi mo namamalayan, or minsan pinapatay balisya mo na lang. And it creeps in our heart na nafo-fall tayo sa trap ng kalaban. Meron tayong mga, diba, you know many people na dahil dito, diba, nagkaroon ng sa sarili nila. I will not mention any names, but there are many pastor na sinabi nila, sila daw ang anointed son of God, diba? We are not here to put the spotlight in our name. We are not here to put the stage in us so that people may see us. Di, tayo lang yung nasa background eh. Tayo yung stage crew na piniprepare. Diba? Parang si John the Baptist, he's only preparing the way sa totoo Messiah, sa totoong magbabaptize, sa totoong magsisave ng humanity. He is not the Messiah, but this is the one. I'm preparing the way for Him. Ganun din po tayo. Nasa background lang tayo. We are preparing. We are preparing our family, our friends, our neighbor, our community, our nation, ourselves, in the preparation of His coming back. Yun naman yung piniprepare natin, diba? Rather than asking the attention, the spotlight, ibigay mo sa Lord yan. Ibigay mo. Lahat ng buhay mo, kung may nangyari mabuti sa'yo, ibigay mo sa Panginoon yan. Kung may nangyaring pangit sa'yo, ibigay mo sa Panginoon yan. Let His name be heard and be lifted up. Kaya nga sabi, every knee will bow. Every tongue will confess that you are Lord of all. Itaas natin ang Panginoon, ang pangalan ng Panginoon, hindi sa atin. Our focus and priority should not be at our center, but in the center of our Lord Jesus Christ. Most of the time, we are so preoccupied in how to impress other people. With our car, with our house, with our jewelries, with our toys, our hobby, our achievement, our cash, our money, our investment, our family, our new phone, and sometimes at the expense of our relationship with them, with others, especially with our Lord God. Sa TikTok, Twitter, social media, we all see this and find it entertaining. Ay, gusto ko din ng ganon. That becomes idolatry. That becomes our drug. Para tayong nagiging addicted. Kasi pag tayo pinuri, diba, we are so addicted to it kasi ang sarap sa feeling, ang sarap sa pakiramdam, and you want it more and more and more. Aside from the recognition from them, the appreciation we get from them, well, I don't say it's bad, ulitin ko, it's good. But the problem is when that becomes our driving force and it becomes our priority rather than prioritizing God, it takes too much of our resources, our time, and our life trying to impress other that doesn't really care. Diba ang sakit nun? We should prioritize God. Ang problema kasi natin, we take it for granted. Yes, work is important. Yes, by all means. Your school is important. Yes. Your family is important. Yes, your health is important. Your happiness is important. But hindi yun yung first priority. Our first priority should always be God, seeking His approval. Because one day mapupunta tayo sa judgment. At sasabihin niya, who are you? I never knew you away from me. My goal in life is to hear God say, well done, my good and faithful servant. Yun yung goal ko, yun yung dream ko. I don't know if yung agma na yung buhay ko, but I'm trying. I'm not perfect. I'm not the best upon the shed, diba? I'm not the sharpest tool in the shed, but I'm trying as much as I can to please God in my life.
I may fail. Yes. Yes. I will fail. But as I fail, I will learn. And as I learn, I will refocus my life, realign my life to the will of God. It may hurt. Yes. But at least I learn. And I will be able to be in the presence of our Lord. So let us focus not to be a people pleaser, but to please God in the priority that He deserves. Deserving naman yata ng Panginoon natin yun, di ba? We are not here to impress society. We are not here to flex on social media to attain their likes, shares, and respect. But we are here to impress the one true God, our living hope, our Savior, our Messiah, our Redeemer, and our friend. Nothing wrong posting. Ako nga, post ng post eh. But as we post, let us think about it first. Will it be benefit to others? Will it help others? Will it glorify God? Will it become a fuel in my ego? Or will it lead me to distraction because it's fueling my ego? Nakakatulong ba to? Okay ba to? Ethical ba to? Moral ba to? Will it please God? If not, don't post it. Just don't post it. I know it's hard. Yes. Sarap mag-post eh. Ako post ng post eh. But as I think about it, yung ano na ako, ay, mali pala yung pinost ko. Ay, pangit pala yung pinost ko. Dinidelete ko na lang. Ang ano kasi nun, sometimes it's for entertainment eh. But at the end of the day, pag na-realize mo, di pala maganda yon. Diba? Tanggalin mo na lang. Everything, how you say, how you act, how you post, how you think, should be honoring to God. I know it's hard because it is hard. But it will always be worth it, being faithful until the end. Trusting, obeying, and being faithful to God. It will be painful, but it will always be worth it. Seek God first. Let God be the one who approves you. Aprobado ka nga ng tao, pero hindi ka na ma-aprobado ng Panginoon, parang may mali doon, di ba? Pangit din yun. As we seek the attention and the approval of others, it fuels our ego. And as it fuels our ego, it will lead us to destruction. And why? Because of our insecurities. We are insecure. Kaya nga tayo post ng post eh. Kaya nga tayo bili ng mamahaling bagay para ma-approve tayo na tao. I respect this person. Because sometimes because of our insecurities. If God is with us, who can be against us? Kung wala ka namang ginagawang mali, ba't ka matatakot? We are here, adopted sons and daughters of God through Christ. What do we get when we prioritize in impressing others? Actually, wala naman eh. Ano lang, yung tawag dito, mababaw na satisfaction lang. Sabi nga, shallow gratification, diba? Parang mababaw lang na acceptance yun. Temporary lang yun eh. Kaya nga, you seek on permanent things. Worldly, materialistic is temporary. So, seek those who are not temporary. Because we are jealous in their achievement, yung achievement ng iba, the accomplishment of and success of others, that we try to neglect what is important. In reality, we are an empty shell, all form and no substance. We must encourage, motivate, and appreciate. Don't just go and impress others, but impress the one that really matters. And all of this will come into place. If you will appreciate others, huwag ka naman maging toxic positivity. Yung nagsasabi ka lang ng mga gandang bagay, pero hindi mo naman pala, you don't really meant it. So when you appreciate others, you have to appreciate it properly. Tapos, godly, in line with God's will. Diba? Kung ikaw naman makakatanggap na appreciation, wag mong i-hoard. Masarap eh, pero wag mong i-hoard. Ibigay mo sa Panginoon yung karapat-dapat sa Kanya. Kaya may ay, yes sis, thank you Pero kung wala ang Panginoon, hindi ko kaya bilhin yan, o hindi ko kaya ma-achieve yan, o hindi ko kaya graduate. Because ang Panginoon ko nagbigay sa akin ng sustenance, ng provision, kaya ako nagawa ito. Anything na mag-aano sa ibigay mo sa Panginoon yan, give it to God because He is worth it. Karapat-dapat siya doon. Sabi nga, God's approval involves two things: turning from the desire for the applause of others, allowing His Spirit to make more like Christ, the one who loved us and gave Himself for us. So, yun yung dalawa. Sabi nga, God's approval involves two things. Again, turning from the desires for the applause of others. So, para kay Lord yan. Yeah. Kay Lord yan. Diba ganun yun? And allowing His Spirit to make us more like Christ. Kaya nga, be Christ-like, diba? Sabi ni Paul, imitate me as I imitate Him. Sabi nga dito sa isang quotation, I have found that trying to become more like Christ
yield far better result than trying to become a better version of me or better me. As we yield to His perfect purpose in us, we can anticipate a day when we will experience the smile of His approval. The approval of the one who matters most. Diba yun naman talagang natin sa mundong ito is to see that God approve us. Ang sarap sa feeling nun, kapatid. That when you really know, when you are absolutely sure that God approve us. Diba ang sarap sa feeling nun? It is more valuable than the precious stone or gold. Para kang hindi lang billion, hindi lang zillion, because you know that God favored you. God approved you. Again, sabi ko nga, diba? Well done, my good and faithful servant. You have done well. Yan yung goal ko. Yung iba dito, it just follows. Ang mas importante sa akin, yung Panginoon ko. And I hope yun din na maging priority nyo ngayong araw na to. Seeking the approval of the one that really matters. The one who really cares for us. And that is God through Jesus Christ, His Son. Okay lang naman Okay lang. Pero wag yun yung magiging priority mo. Wag yun yung magiging driving force mo. What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their souls? What can anyone give in exchange for their soul? What is the ultimate benefit to someone who acquires everything the world could ever possibly offer, only to spend an eternity suffering in separation from God? What should the man give in return for the saving of his soul? That is the ultimate question. We don't seek the favor of man, but we seek the favor of God. And I hope as we end my message this afternoon, that you have been encouraged, you have been motivated, you have been challenged, and if needed, have been rebuked out of love, so that we can align our will to the will of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Again, ako po si Pastor Michael Diva from Light of the Mountain Church of the Nazarene. I hope that we can see each other soon, and may God bless you, protect you, provide for you, and be with you always. Let us seek the approval of the one who really matters, for the one who really cares for us, rather than prioritizing the approval of the people in this world. Let us seek Him first and ask of His approval, and everything will follow, and it will fall into place. Goodbye po. God bless. Salamat po. Maraming salamat, Pastor Michael Diva ng Light of the House Church of the Nazarene. Palagay ko Light of the World yun pero hindi bale. Basta may light. Pastor, napakaganda ng mensahe niya. Napakaganda ng mensahe mo. Na-bless po kami. And na-articulate mo yung mensahe ng gusto, yung approval of the one. Ito ba'y approval of God versus approval of men, approval of God versus approval of yourself. Alam nyo, itong problema ng marami sa atin. Ba, may nangumbida sa atin sa isang party o isang celebration. Nahihiya tayo pumunta, marami sa atin, kasi wala tayong bagong damit. Parating iniisip ng marami ay naku, ano na lang ang sasabihin ni ganito, ni ganon. Sila may mga bagagarang damit. Ako, luma tong suot ko. At sometimes, di ba, madalas ganon naman talaga. Kasi walang bagong polo shirt, walang bagong pantalon, walang bagong sapatos. Yeah. Alam nyo, basta maayos ang inyong pananamit at malinis ang inyong damit at malinis ang inyong sapatos, pwede na yon. Kasi katulad ng narinig natin ngayon, huwag tayong masyadong maging sensitibo sa mga pananamit natin. Maganda kung talaga kung may bago kang damit. Pero kung wala naman, kasi ito yung panglabas lang panglabas naman. Lang Panglabas na kaanyuan. Diba? God looks at the heart. Yeah. Diba? Ang titignan naman ng tao, hindi yung, of course, iba, they judge the person of what they wear. But
people will still observe you on how you carry yourself, Yun, and how yun ang you importante. how you talk. Okay, yun ang mahalaga. Paano ka makibagay sa mga tao. At madalas nakangiti ka. Importante, nakangiti. Minsan kasi pagka palangiti ka, hindi na nila tinitignan kung pa itsura mo no? Kasi yung ngiti lang, yung Malaking factor na malaking yun. factor yon sa lalo na pagka nasa crowd ka, na nasa isang handaan, pag nakikita nila na palangiti ka, marunong kang makibagay, marunong kang makipagkwentuhan. Yan ang tatawag natin na talagang joyful fellowship, no? Joyful spirit na hindi naman kailangan talagang magarang-magara ang suot mo. Okay. Ngayon, yung sinasabi ng iba versus sa sinasabi ng Panginoon. Kaya, alam mo, maganda sa ating Panginoon, hindi siya pintasero. No? Hindi ka niya pipintasan. Titignan niya talaga yung character mo, how you carry yourself. Yes. More importantly, yung puso mo. Yung puso mo. Kaya, huwag tayong naghahangad ng mga bagay na hindi naman natin wala sa atin. Ayan naman kaya pagkaloob sa atin ng Panginoon. Isang verse na kinote ni Pastor Michael, yung Matthew 6:33, no? Seek ye first the kingdom of God and all these things. And His righteousness. Yes, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam niyo po, yan po ang mahalaga sa atin. Sinisik natin ang approval ng Panginoon. The only way na magkaroon tayo ng approval ng Panginoon is when every day, every moment of the day is when we seek Him parati po. Kaya sa oras na ito, maraming salamat muli, Pastor Michael Diba. Marami pa po tayong ipe-present dito, yung Remembering God's Special Moment. Talagang maraming special speaker and teacher po tayo sa mga darating panlinggo. Anyway, nagpapasalamat tayo sa mga tumutulong, hindi lang sponsors, no? Sa mga tumutulong dito sa programa natin. At alam niyo po, ang purpose ng program na ito ay makatulong po sa mga bata na next week show po namin sa inyo yung video. Nagpapaabot po ng pasasalamat. Itong mga batang to, they know na-appreciate, they have the sense of appreciation. Bata lang po sila pero na-appreciate po nila. Mantakin nyo yun, kung hindi lang 3 bata, kung magkaroon tayo makakatulong tayo, madagdagan madagdagan ng another 3, wala po imposible sa Panginoon, madagdagan ng another 30, okay, 300 up to 3,000. Amen. Kaya talagang yan ang goal ng Special Moments with God Philippines. Kaya lahat po tayo, samahan niyo po kami sa panalangin na nawa ang programang ito ay maging daluyan, maging daan, maging bridge ng pagpapala, ng blessing sa ibang mga tao. Kaya ayun, parati natin ipapangaral yan sa marami, sa lahat ng mga natulungan natin, sa lahat ng mga taong natawag nito naka-receive ng blessing. Tumulong din po kayo sa iba. Siguro ang iba sa inyo pinagpapala ng Panginoon sa panahong ito. Kung kayo pinagpapala ng Panginoon sa panahong ito, tumulong po kayo sa iba. Lalo sa programang ito. Nandito po ang ating GCash, makikita nyo sa screen. At we always take this thing seriously. And we pray every day, lalong-lalo na po kami mag-asawa, pinagpe-pray po namin na itong programang to ay maging someday, hindi natin malaman, no? Baka ang plano ng Panginoon dito ay maging foundation siya talaga, no? Organized foundation. But meanwhile, we will do the best that we could. Yes. And the ability that God has given us, yun lang po muna ginagawa namin, the simplest way how we may be able to be a channel of blessings. Especially sa mga bata. Especially sa mga bata. Kaya sa gabing ito, gusto ko po magtapos ng prayer para po sa inyong lahat.
Alam mo, naalala ko lang uli, sa midweek service, pinag-pray ko yung kapatid natin si Rachel Torres. Meron po kami, pangalan po niya Rachel Torres. Kung pwede po, i-request ko yung kung may mga pastor po dyan, prayer warrior. Prayer warrior, ipag-pray niyo po siya. Siya po ay family member namin sa Covina. Yes. Itong Torres family. Ang pangalan po niya si Rachel Torres. At ipag-pray niyo rin po si Pastor James. Kilala niyo si Pastor James, di ba? Valdez. Na-miss namin siya noong last Sunday. Pag-pray niyo po siya ang kanyang kalusugan. Okay? Complete healing and recovery. Complete healing and recovery. Yeah. At yung kaibigan mo, si Odette Perez. At kailangan niya ng prayer. Even si Sister Karim Pascual ng iRadio, no? Pero wala pong malubhang sakit si Sister Karim, ha? Pero kailangan niya ng prayer. Si Mamang, parati niyo ipagpe-pray siya. Okay? So ang prayer ko sa lahat ng mga nangangailangan ng prayer, may sakit, kailangan ng restoration ng relationship sa pamilya, finances, okay? Kasi alam natin, medyo mahirap ang panahon at ipag-pray na rin natin ang ating bansa, yung ating mga leader sa gobyerno. Okay, magsasara ngayon akong gabi and I pray na lahat ng ito ay tutugunin. Naniniwala ako, be still, know that He is God. Pagkatapos natin manalangin, give it to the hands of God. He knows what to do. Sige, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po even sa gabing ito. Katulad na nabanggit ko, Panginoon, tinataas ko po sa inyo ang kapatiran namin, ang kapatid namin sa Panginoon, si Rachel Torres. Siya po'y naglingkod sa inyo, mahal niya ang iglesia, mahal niya kayo at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Patuloy po siyang lumalago sa kanyang pananampalataya. Panginoon, patutunayan niyo sa kanya at sa kanyang pamilya, Panginoon, na kayo po ay buhay na Diyos. Kayo po'y mahabagin, kayo po'y Diyos ng pag-ibig, at alam namin kayo rin po ang Diyos na pwedeng magpagaling sa mga may sakit. At even, Panginoon, sa panahon ng aming Panginoong Jesus, patay na nga, nabuhay pa. Panginoon, alam namin, kaya niyo po gawin ang lahat ng bagay. Wala pong imposible sa inyo, sapagkat alam po namin, with God, nothing is impossible. God, tinataas po namin si Pastor James sa inyo, Valdez. Alam niyo, tagapaglingkod niyo to. Lord, ibalik niyo ang kanyang sigla, ang kanyang kalusugan sa kanyang katawan. Tanggalin niyo po ang mga sakit na nagpapabagal sa kanya, na nagpapahinto sa kanya para po siya maging tagapaglingkod niyo. Panginoon, tatanggalin yung lahat ng ito. Alam namin, Panginoon, na sa habag ninyo at sa biyaya, Panginoon, siya po'y gagaling. Si Odette Perez, Panginoon, na siyang sumusubaybay sa aming programa, Panginoon, pagpalain niyo po siya. Pagpalain niyo ang kaibigan naming ito. And God, even Sister Karim, Lord God, nakakaramdam siya minsan ng sakit sa kanyang katawan. Lord, siya'y naglilingkod sa inyo. Matyaga po silang na ginagampanan, nagse-serve sila sa iRadio. Lord, hipuin niyo ang kalusugan niya in the name of Jesus. God, maraming salamat. Naniniwala kami, Panginoon. Hindi lang po yung mga pangalan na nabanggit ko, maring maraming nangangailangan ng kagalingan. Lord, kung sino man sa kanila na nangangailangan ng kagalingan, maybe may iba sa kanila magkakaroon ng surgery in the next few days, months, Lord, hipuin nyo ang kamay ng mga doktor, pati na rin po yung medicine na kanilang tinetake. God, pagpalain nyo po ang kabuhayan nila. Lord, we give you praise, we give you thanks. You're the Lord God who will meet all our needs according to the richness of Christ Jesus. God, pagpalain nyo po yung mga kapatiran namin, especially the household of faith. Lord, buksan niyo po ang opportunity para sila'y magkaroon ng trabaho. And God, if there's any problem within the family relationship, Lord, you're the restorer of every relationship. You're a great carpenter. You're a great engineer. Lord, tinataas ko sa inyong lahat to, Panginoon. We know that we can always rely
on the power of your Holy Spirit. So God, we leave it to your care. It's on your hand now, Lord God. We believe that we can be still and know that you are God. Once again, God, dismiss us with your blessings. And tonight, Lord God, we can come together sa mga nasa Pilipinas sa gabing ito, bigyan nyo sila ng kapahingahan. While kami rito sa umaga, mag-uumpisa po ang umaga namin, Panginoon. Pagpalain nyo po yung mga kasamahan namin, ingatan nyo kami sa aming mga trabaho. And to top it all, Lord God, may your name be glorified. God, we give you praise. We give you thanks. This is our prayer in Jesus' name. Hallelujah. Amen and amen. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyo. Wala naman tayong nakalimutan. Ano? Siguro lahat naman kayo the same. Huwag niyo pong kakalimutan. Sasagutin niyo na po yung ating trivia. Trivia, okay? yes. Yung trivia ay pag nagsabi na sila yung mga ating SMG. Okay? Yung mga ating manggagawa, magsasabi na silang moment muna. Palagay ko nag-moment na sila kanina eh. Okay. So, kami po ay nagpapaalam na. Ito pong pinakamalungkot sa buhay namin na magpaalam, pero hindi po kami nagpapaalam. Babalik ulit kami next week, next Thursday. See you the same place, same time, same channel. Na sa gabing ito ay kami magsa-sign off na. Sign off, no? yes. And nagpapaalam kami at gusto namin magpasalamat sa inyo. Una-una sa lahat, syempre, ang aking asawa, Mamang Gay Rivera. Ako naman po si Pastor Sunny Rivera na nagsasabing, Let us make every moment a special moment with God. Bye! Bye! There's no greater